Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Tablado sa ilang mga mambabatas ang nais ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa nais nitong ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Hindi umano kasi ito maaaring mangyari sa ilalim ng kasalukuyang konstitusyon. Sa gitna ng hidwaan sa politika, nais ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas at magkaroon ito ng sariling gobyerno. Gusto ko na. Magsawa na ako sa ilang presidente na kasi. Kung ganon lang naman kayo dyan sa Luzon, pati sa Visayas, bahala kayo. Mindanao is rich. Ayon kay Digong ay gagawin nila ito sa pamamagitan ng pangangalap ng pirma gaya na lamang ng ginawa sa People's Initiative para sa charter change. Hindi naman rebellion, hindi yan sedition. There's a process in that. I think before the UN, where you would gather signatures from all sorts in Mindanao. Inatasan na ng dating Pangulo si Davao del Norte, Representative Pantaleon Alvarez na pangunahan ang signature campaign. Iikot ako ulit sa lahat ng probinsya ng Mindanao at gagawin ko yung pagpapaliwanag. Kailangan maintindihan ng taga Mindanao bakit ginagawa ito. Subalit ayon sa ilang mga kongresista ay malaking pagbabago umano ito at kailangan pa ng masusing pag-aaral. End of a minimum or minimal attention from the national government. Pero do sa punto na secession o i-separate natin, teka muna, ako personally gusto kong pag-aralan. Gusto kong tingnan kung if it's really worth it. Pero ngayon pa lang ay tablado na ito sa ilang senador tulad na lamang ni Senate President Mig Zubiri. The last thing that we want is na magkagulo-gulo, magkawatak-watak ang ating bansa. Ang akin dyan ay slow down po natin ang away na yun. Ayon pa kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, ay kontra umano siya sa kahit anong suhestyon ng pagkakawatak-watak ng bansang Pilipinas. Para naman kay Senador Chis Escudero, hindi ito posible para sa kasalukuyang saligang batas na sinugundahan naman ng ilang mga political analyst. There is no legal procedure for seceding because technically we are not a federal republic. You know, we don't have the presumption of autonomy of a state. And there is no mechanism for seceding. Na sinasabi niya may United Nations agreement daw na standard. Hindi din akmang gamitin ang People's Initiative para lamang ihiwalay ang Mindanao. Kinwestiyon ng isang progresibo sa Kamara ang biglaang kampanya para ihiwalay sa Pilipinas ang Mindanao, bagay na posible raw magamit laban sa investigasyon sa madugong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kamakailan lang kasi nang ilatag ni Digong ang ideya ng Mindanao Secession. Ito matapos niyang paratangang bangag at adik si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nakapagtataka ang timing nito. Bakit hindi ito pinanawagan ni Duterte habang Pangulo pa lang siya? Ngayon lang niya naisip gawin ito dahil wala na siya sa kapangyarihan at nagugunaw na ang alyansa nila sa mga Marcos, ayon kay Kabataan Representative Raul Manuel ngayong Huwebes. Sa katunayan, nais lang gawing escape bunker ng mga Duterte ang Mindanao sa panahong tugisin na sila sa International Criminal Court kapag umusad ang investigasyon at nahatulan sila sa kanilang mga krimen sa mamamayang Pilipino. Una nang pinahintulutan ng ICC na gumulong investigasyon sa reklamong crimes against humanity kaugnay ng drug-related killing sa Pilipinas, bagay na umabot sa higit 6,000 hanggang 30,000 noong panahon ni Digong. Ang ilan sa mga napatay napatunayang tinaniman lang ng ebidensya. Kamakailan lang nang kontakin ng ICC ang dating tauhan ni Duterte na si SPO4 Arturo Las Canas, isang aminadong miyembro ng Davao Death Squad na sangkot daw sa mga pagpatay sa lungsod simula pa taong 1988.
imbes na humarap at linisin ang kanilang pangalan pero maghahasik pa ng gulo sa bansa. Di naman sasagutin ng pagkalas sa Pilipinas ang mga problema ng Mindanao sa kahirapan, armadong tunggalian, pandarambong sa kalikasan at iba pa. Tulad ng People's Initiative at Charter Change, ang inilulutong Mindanao Secession Plan ni Rodrigo Duterte ay pansariling pakana lamang, ayon pa sa ilan. Una nang ipinaliwanag ni Duterte na nanggaling ang kanyang kagustuhang ihiwalay ang Mindanao, lugar kung saan siya nakatira dahil sa hindi nito pag-unlad sa kabila ng pagkarami-raming naihalal na presidente. Dagdag pa niya, tiwala siyang kayang makatayo ng Mindanao sa sarili nitong paa. We have everything and yet we give all our resources to the Visayas and Luzon. Mindanao is rich, sabi ng dating Pangulo. But of course, if we separate and become independent and the Filipinos will come here, it's going to be a problem. But you can come here. Mga taga Luzon at Visayas, we will not deny you. Dagdag pa niya, wala siyang planong tumakbo sa isang pang-political post at magiging isang advisor kung sakaling matupad ang pangarap niyang independent Mindanao. Nais din daw nilang gamiting ehemplo ang Singapore sa planong paghihiwalay sa Pilipinas. Aniya, pwede ito dahil sa proseso ng United Nations sa pamamagitan ng pangangalap ng mga pirma mula sa mga taga Mindanao. Singapore has one asset, good governance, and we have lots of good leaders in Mindanao who know how to run a government. Suhay ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez. Imbes na paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas, idiniin ni Raul na mas kailangan ng naturang pulo at buong Pilipinas ang pagpapamahagi ng lupa sa magsasaka o reformang agraryo, pagtatayo ng industriya at mas maayos na serbisyong panlipunan. Ayon sa mga naitalang datos at impormasyon, ang gross domestic product ay nagsisilbing ekonomiya natin sa buong Pilipinas. Pero meron din tayong tinatawag na gross regional domestic product o GRDP. Ang buong isla ng Mindanao ay binubuo ng iba't ibang mga rehiyon. Ang bawat rehiyon na ito ay may kani-kaniyang mga ambag sa pangkalahatang ekonomiya ng ating bansa. Tulad na lamang ng Davao Region na ang kontribusyon nito ay halos 5% sa pangkalahatang ekonomiya ng buong Pilipinas. Kung susumahin ang ambag ng lahat ng mga rehiyon na ito sa Mindanao ay aabot sa 17% ang pangkalahatang kontribusyon ng islang ito sa buong ekonomiya ng Pilipinas. Napakalaking porsyento ito na kapag kumulas ang Mindanao sa gobyerno ng Pilipinas ay mawawala ng 17% ang ekonomiya ng ating bansa. Dito makikita na mahalaga ang ginagampanan ng Mindanao sa ekonomiya ng Pilipinas. Kung tutuusin, maraming mga iba't ibang klase ng pagkain o produkto ang nagmumula din sa Mindanao. Marami sa mga pagkain na ito ay madalas ini-export pa natin sa ibang mga bansa. Kung pagbabasehan din ang mga datos sa pangkalahatang domestic supply ng pagkain sa ating bansa, nasa 40% ng domestic supply ay nagmumula sa mga rehiyon sa isla ng Mindanao. Kaya kung humiwalay ang Mindanao sa Pilipinas, ay mawawala ng internal supply ang ating bansa ng nasa 40% na lubhang nakakabahala. Lalo na sa panahon natin ngayon na medyo nagtataas ng ilang mga presyo ng ating mga pagkain. Ang food security ay parte ng national security. Pagdating naman sa mga yamang lupa, nasa $1 trilyon ang halaga ang meron sa Mindanao, tulad na lamang ng mga ginto, pilak, nikel at kung ano-ano pang mga yamang mineral sa ilalim ng lupa. Ang mga ito ay may malalaking ambag din sa pangkalahatang ekonomiya ng Pilipinas, kaya naman malaking kawalan ito para sa atin. Subalit may mga nagtatanong sa spending power ng mga taga Mindanao at kung tataas ba ito kung sakaling humiwalay sila sa Pilipinas. Ayon sa mga eksperto, ito ay nakadepende sa mga polisiya na ginagawa ng gobyerno. Subalit ang mga polisiya na ito ay nagmumula pa rin sa Maynila. Bagamat meron tayong Mindanao Development Authority na siyang responsable sa economic development at planning ng Mindanao, ang kanilang mga sinusunod na framework ay nagmumula pa rin sa Maynila. Kaya kung anumang polisiya ang ipatutupad sa Mindanao ay magmumula pa rin sa NCR. Kaya naman ang makikinabang pa rin dito ay hindi ang mga taga Mindanao kundi ang buong Pilipinas, partikular na ang NCR. Makikita ito sa mga infrastructure funding na napupunta sa mga rehiyon na malapit lamang sa NCR dahil na rin sa nandun ang pangangailangan at hindi na pagtutuon ng pansin ang mga malalayong rehiyon tulad na lamang ng nasa Mindanao. Kaya naman hanggang sa ngayon ay marami pa ring kulang sa Mindanao lalo na ang mga maayos na daanan at kalsada. Sa madaling salita ay napag-iiwanan ng Mindanao kumpara sa mga rehiyon na malapit lamang sa Maynila at ang mga makikinabang dito ay ang mga kapitalista na nasa NCR.
Kung humiwalay ang Mindanao, magiging oportunidad ito para sa isla na humulma ng kanilang sariling kapalaran. Makakapagpatupad sila ng mga pulisiya na sila mismong makikinabang. Magiging bansa ang Mindanao kung ire-recognize ito bilang isang bansa ng ibang mga bansa. Gaya na lamang ng Taiwan na dati lamang probinsya ng China pero ngayon ay isa ng ganap na bansa. Subalit kung mangyari man na humiwalay ang Mindanao sa Pilipinas, ang tiyak na pinakamahihirapan ay ang mga mamamayan ng Pilipinas kahit nasaan man silang bahagi ng bansa, lalong-lalo na ang mga mahihirap. Mas maigi umano na bigyan ng halaga at importansya ng mga nasa pamahalaan ang Mindanao dahil sa natatangin nitong ambag sa ating bansa. Hindi nararamdaman ng ilang mga mamamayan ng Mindanao ang importansyang ibinibigay sa kanila kaya naiisip nila na hihiwalay na lamang sila. Yan ang kailangang pagtuunang pansin ng ating pamahalaan at hindi ang paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas dahil tiyak na malaking pagbabago, adjustments, proseso at kaguluhan nito hindi na lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo.